Kabukasan. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan with Gerald Anderson, matutunghayan naman natin ngayon ang kanyang laban para sa kanyang kinabukasan. Gaano nga ba kalaki ang pag-aari ni Gerald Anderson ngayon hindi lang siya basta artista, negosyante pa? Supposedly your future second resort na, no? Yes, supposedly. Kasi yung first, nandito rin sa Hayati po Zambales, yan, no? sa next bayan. Oo, About oo. 30 minutes away. Oo. 30 minutes away. Oo. Yun po yung Hayati. Oo. I love building and seeing yung from ito lang, lupa lang. And unti-unti na nabubuo. Change na. Nakuha ko yung feeling yun sa Hayati na talagang lote lang talaga What's the siya. story behind that? Paano mo nakita yun? Yun din, na may mga tinawagan ako na baka makahanap kayo ng lote dyan sa Hayati kasi, ay sa Zambales kasi pangarap ko talaga, beach lot. Tagal ako naghanap ng beach lot kung saan ako nakarating, just by myself. Nung una kasi wala pang Facebook nun eh. So talagang mano-mano, dinadrive ko. Na sana may makita ko, magtatanong tayo sa mga bayan-bayan. Ito may tumawag sa akin, sinabi na ito, so kinuha ko na siya agad. Ang meron lang dun is parang ganito. Plain lot lang talaga. No tourist. Nothing. No tourist in the area. No tourist in the area. Plain lot lang. Walang structure. Ang una kong pinatayo, alam niyo kung ano? Basketball court. Okay lang sa'yo mag-tent kami. Basta may basketball court. Pwede magpapawis kahit kailan. So initially, hindi siya resort talaga? Parang your private, private rest house, rest place. But syempre, habang tumatagal, parang hindi mo talaga mapupuntahan lagi. No? Overhead din yun. Correct. Diba? May kuryente ka pa, Yeah. may Maintenance. May maintenance ka, may caretaker ka, may property tax ka pa, diba? So electricity pa, water. So eventually naisip namin, hindi practical hindi naman ako kailangan. Diba? Unless you live there talaga. Unless you live there, kung hindi worth it eh. Tama. And then, inopen namin sa public, then unti-unti, and then may pumapasok ng pera, parang, uy, iba yung feeling na yun eh. Kasi hindi na showbiz yun eh. Hindi yan showbiz money ko. Hindi yan nakataya sa, kung yung kinikita ko sa trabaho ko, dahil sa talent, or, di ba, dahil sa celebrity, ko. So ito, may first time sa buhay ko na may pumapasok. Hindi dahil sa, hindi puhunan ko yung sarili ko. Puhunan ko yung binil ko. So, na-in-love ko sa feeling na yun eh. So, build. So parang accidental businessman ka pala, Actually, diba, super. Accidental businessman talaga ako. I never, wala akong alam sa business. And I never thought na, kaya ko ba mag-business? Kasi hindi yan para sa lahat eh. Lalo para sa artista, hindi yan talaga hirap. Trabaho ka na eh, may taping ka na eh. Ba't ako hanap pa ng pera sa ibang paraan? Pero for me, it's not just yung pera eh. It's building something out of nothing. Na-inspire ko, lalo na lately, kay Tom Cruise. Kasi I also wanna do my own production house. Magtatayo. Meron, in the works na siya as we speak. Tatayo na sarili ko production. Kasi I also wanna do projects na talagang gusto ko. And eventually, kapag naging successful yung production house, I can give work also sa mga ibang artista. It doesn't always have to be me. Hindi naman ako kailangan lagi kasama sa proyektong yan. But, like I said kanina, nagagamit ko yung pagiging celebrity artista sa business. But my goal is, sariling brand na yan. 10 years from now, hindi mo alam na ako pala may-ari. Diba? Or 5 years from now, si Gerald pala may-ari niyan. Diba? It has to be strong enough brand na pupunta yung tao. So yun yung goal ko. Matapos ang buhay negosyo, eto na ang pinakakaabangan nyo. Kumusta ba ang puso ngayon ni Gerald? Abangan sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Nagustuhan nyo ba ang mga binita namin mga kwento today? Para sa mas kompletong watching experience, bisitahin nyo ang aming mga YouTube channel, Julius Babaw Unplugged at Christine Babaw's channel. September 20. Kami naman, I'm Gardo. Sabi nga nila, ang pag-ibig parang laban. Minsan panalo, minsan talo. Pero laging sulit kapag pinaglaban mo. Pagdating naman sa kanyang relasyon, ano nga ba ang real score?
At paano nga ba ang laban ng isang Gerald Anderson? Anong biggest problem na naranasan mo sa iyong career? Oh, marami naman, but ang mahirap lang kasi syempre, I mean, sa kultura naman din natin. We involve ourselves in situations ng ibang tao, lalo na sa love life. Di ba? Ikaw madalas ka sa ano eh. Madalas, ayun na. Tinatanong mo pa ako, pwede mo naman pala sagutin yung sarili. Hindi, Diyan ka talaga nadadali ng mga ano mga tao, mga netizens, no? Yeah. Oo. Itong ano natin eh, Yeah. part na, as much as sana hindi, Oo. Hindi pwede. pero hindi ako pwede maging bitter doon Pwede. eh, na sana hindi, love life ko to yun. Love life ko to yun. Eh, wala eh. Ano eh, personality, parehas na sa showbiz eh. I mean, lahat ng naging relationships ko ay lagi nasa harapan ng camera. Right. So, I've learned to, but andun pa rin yung parang, buhay ko naman to eh. Alam mo yun, buhay ko Mahirap naman din to yun eh. Mahirap. Paano mo gagawin yun? It's just, yung perspective ko talaga is, as much as possible, i-keep ko private. Kung anong pwede kong i-keep ng private. Oo. And kung anong kailangan, pwedeng i-share, yun na lang. Hanggat kaya, no? Yeah, pero for example, like, di ba, like, may mga judgmental na tao na laging kasalanan ng isang side lang or ano. Parang minsan gusto mo sabihin, hindi ka naman kasama ko sa bahay, ha? Wala ka naman doon nung Hindi mo kayo nag-aaway. kasama 24 hours. Hindi ka naman kasama doon sa nung nag-aaway kami o nung masaya kami. Pero you feel na may karapatan ka mag-comment. Again, kahit anong sabihin ko sa interview na to, it doesn't matter. Hindi naman magbabago yan eh. I'm just saying na, yun nga, tao naman din pa rin kami. Tao pa rin tayo. Eto, diretsahan tanong. Kasi nangihinahin yung mga fans ninyo ni Julia. Bakit naman Dahil hinayang? balitado na hiwalay na kayong dalawa. True or false? Dahil umupo ako doon. Doon naman nag-start. Ano ba Sabi, storya? nagre-regroup lang kami. Galing ako sa meeting. Wala. Eh. Walang katotohanan. Sir Jules, ganito lang. Dalawa lang yun sa showbiz. It's either kasal na kayo or hiwalay na kayo. Diba? And like I said kanina, what I can keep private, I keep private. Diba? Kung ano yung kaya kong i-share ko, hindi naman ako madamot. But, dalawa lang yun. Sa hiwalay kami or kasal na kami or may pinagdadaan kami. Hindi ba pwede normal din ang relationship? Diba? And aaminin ko, there's always ups and downs. Wala namang perfectong relationship, diba? Yes. Wala namang perfectong marriage o ano. Pwede nyo ba, just let us live our lives? Syempre, hindi naman gano'n. But, gano'n lang. So hindi kayo hiwalay? Hindi kami hiwalay. Kayo pa rin? Kami pa rin. Alam mo, itong time na to, this has been one of my busiest ever din eh. Siya din. She's taping a show. Kasi mga fans nyo, binibilang yung ano eh. Binabilang Mga yung postings post nyo eh. Tsaka- Bakit wala nang post si ano? Ba't tinanggal na ni Julia yung mga post kay Gerald? Hindi, wala. Kaya siya po mismo tanongin. Gano'ng kadalas kayo mag-usap ngayon? Araw-araw. Araw-araw. So, anong next step dyan? Malapit na ba ang ano? See? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yun yan eh. eh. Dalawa Kasi lang dalawa. yun. Ano Kasi ka na? wala yun, kasal na kami. Okay ka na eh, di ba? Okay ka na sa business, di ba? Hindi pa naman okay sa business. Non-stop naman yan. But yes, I get You're pretty it. good when it comes to I business get it. and nagawa mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Opo. And of course, syempre hindi naman tayo bumabata. So, Syempre. meron na bang parang Young at heart plano? pa rin naman. May plano na ba for a wedding? Sasabihin ko talaga dito. Okay, yun nga. Meron ba? Siyempre naman, lahat naman ng ginagawa ko, especially sa business side, lahat naman ginagawa ko is leading up to that talaga. I mean, that she gives me more motivation to be better, to be a better person, a better partner. Kami naman, may dumadaan din kami sa ganun. So as a man, as a partner, babawi ka na rin sa kanya, di ba? I'm sure kayo din, di ba? Date night, ganun. With the schedule now, the ginagawa ko, business, wala naman ako rest day eh. Kahit wala naman ako taping, the next day naman is for the business day naman. And then, as we speak, promo day. So minsan, hindi natin namamalayan, baka nasa backseat yung partner mo. So after all of this, kailangan mo na bumawi, di ba? Ganun lang, balancing of everything. Basta wala pang date. Kung kailan. Sabihin ko na? Bulong mo sa akin. Hindi, kailangan ko muna siya tanungin. Syempre. Di yung isa pa rin Dapat. sa ano eh. Isa rin sa, for example, tinanong niyo or tinanong ko sa ibang interview. Kailangan ko muna siya tanungin. Diba? Before pwede ko i-announce her. Yes, di pwede i-announce sa ano. Diba? Hindi naman pwede ko sabihin Sa yun. Ano, social media yan. At saka, part naman kayo ng journey namin. So, malalaman naman yan. Yan. Are you busy now with a project in ABS-CBN? Yes. Anong project mo to? Sins of the Father. What is Sins that? of the Anong Father. concept nito? It's about, dapat ba pinagbabayaran ng kasalanan ng tatay
ng anak niya. So yung tatay ko, si John Arcilla ang gumanap. Oh my which is gosh, was galing. Oh. we have only had one scene or two scenes together. Kasi medyo, not flashback, pero super importante yung ginawa niya. Siya yung tatay ko doon, and isa siyang, or nadawit siya, or isa siya sa part ng scamming. Worth $500 billion yata yung na-scam niya. Ngayon sa anak niya hinahabol yung ng mga biktima. So yun yung parang medyo premise ng kwento. Medyo heavy, ah. Heavy talaga. And maraming elements involved. Scamming, family drama, love. At isa tong show na to ang pinakamaraming kong aral din na pulot as a businessman, as a future family man, as a partner, as a person in general. Ito yung isa sa pinakamaraming values at lessons na napulot ko. Kaya that's why non-stop ako, non-stop promoting this because I really believe in this project na alam ko marami nakaka-resonate. People na maraming na-scam ngayon. Oo, uso yan ngayon. Kaya mag-iingat tayo. Mag-ingat talaga. Ano nga sinabi ko kami, wag basta maniwala at wag basta magtiwala. If it's too good to be true, it's not true. Yes. Diba? Yes. Invite mo na sila sa iyong show. Sins of the Father under ABS-CBN Studios, JRB Productions. Sana po ay abangan nyo. Yan, and your message to your fans? Yun, maraming salamat. Thank you for the concern. Thank you for the love. Thank you for the support. Everyone, even sa mga haters and bashers, thank you pa rin. Kasi, andyan pa rin kayo. No, pero thank you. Sana po abangan niyo yung show. Mula sa mga hamon ng buhay, sa mga desisyong pangnegosyo, hanggang sa mga laban sa pag-ibig. Ipinakita ni Gerald Anderson na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga panalo, kundi sa tapang na bumangon sa oras ng pagkatalo. Samantala, mapapanood po si Gerald Anderson sa pinakabagong serye yung pinamagatang Sins of the Father dito sa TV5. Muli, ako si Julius Babaw na nagsasabing ang buhay parang social media. May mga bahaging ka-like, may mga kabaratang gusto mong i-share, may mga yugtong patuloy mong pina-follow. At yan ang mga kwentong ating sisilipin, susundan at babalikan dito sa Julius Babaw Unplugged. What was your first showbiz project? Yung pinakauna ko was Annalisa. Doon agad? Annalisa agad? Yes. Oh my God. TV series na Major Annalisa with agad. Julie Vega. The number one TV show in the 80s, no? Nice, good memories with Julie Vega. She was funny, she was masungit in a way. Moody rin yung bata. Medyo spoiled, paborito ng the only daughter in the family as well. Papa's girl, all of that, bida, sikat, Kaya set aside na natin yung being spoiled. She deserved, I would say, at the time, she deserved to be spoiled. Paano ka ba nakapunta doon sa Annalisa? Paano ka na-discover? Kinausap ako ni Direk Gil Soriano and sabi nila na, merong gagawing TV show, Annalisa, si Julie Vega, ikaw. So, ito na yung break mo. Parang sinabi nila, in-offer nila na ito ang magiging role ko. And that's the start ng career ko, Annalisa. Anong mas nauna? Flor de Luna o Annalisa? I guess, Flor de Luna. Flor de Luna muna. Oo, Flor de Luna muna. Nag-audition pa ako doon. Sa Annalisa? Sa Flor de Luna. Kasi talaga naman sobrang popularity ng Annalisa nung araw. Araw-araw kasi yun, di ba? And Sa gabi, yun from 30 minutes, nag-extend yun ng 1 hour. Super popular ang Annalisa nung araw. Kahit sa mga, limbawa, yung mga nagluluto, iiwanan yung niluluto para lang makapanood. Pamilya, here. Ito. Ayun, plaka. Ito yung kanyang record. Oh, wow. This is mint, unopened. Oh my gosh. Ito yung duster niyang picture para sa movie. Okay. Ito yung kanyang magic duster. Yan. Wow. So, balik ganyan siya kalaki nun. Oh. Madyan. Cassette. This one is, bigay ito ni Gary B. Ito yung original na sana maulit muli. Sinasabi nila na yun daw yung reason kung bakit namatay si Julie is because of that movie, Lovingly Yours, Helen. Oh, yeah. When she shot that movie, meron daw mga encanto o spirits or whatever na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Anong pananaw mo doon? She received a lot of good reviews yung pagkakaganap nyo. Kasi nga, ang ganda talagang tatamaan ka talaga. Kahit ako nga, pinapanood mo, kahit ako natakot ako. Pag pinanood mo, Galing na pagkakaarte niya ron.